Yo, what's up mga Damer Gods, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. Pag-usapan na natin to. Ito na. Aba, nung nakaraan na, naginip na naman tayo. Grabe, dun sa panaginip ko, ang daming impormasyon na di ko alam kung mangyayari ba to sa totoong buhay. Di ko alam kung magiging totoo po ba ito. No? So, syempre, bago natin mapunta tayo dun sa issue ng panaginip na yan, ewan ko kung magkakatotoo yan, may mga pag-uusapan pa tayo ibang topic, no? At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Malat pa ako. Ubo tayo ng ubo kaya medyo malat-malat. Pasensya na, nagsando akong init kasi. So, para makita yung mga may ano kasi, may yung alam niyo yun, yung mga nag-ano ng ewan ko baka mapalaban na naman ulit ako ng suntukan. Ano niyo ba yung balag kay live ni Crisulo? O kaya nagbabalik-balik ako ng ng konting pisil-pisil ng mga puno ng nyog. So, doon ako pa-practice puno ng nyog. Ayun gas-gas na Kaya tingnan niyo yung mga buto-buto, gas-gas na. Kasi nagpapapawis minsan, puno ng nyog. Baka mamaya kumasa na yung sino ba yan? Si Ron ba yun? Ron yun? Kabuag? Kabuag o kabuang? Siguro yun, na buwakang ina daw ng So ako yung gustong ilaban ni Utol Crisulo dun. So sa akin, wala mong problema. Ewan ko lang sa kanila kung magre-reply ba. Sabi ko nga sa kanila, sa harap ng APT studio kung gusto nila So ayan, mapunta tayo dito. Mag-usapan natin itong nayupak na mga issue na to. Yung mga issue ng kabila. Itong issue ni Fox News. Tingnan natin yung mga pinagsasabi nito. Ito yung picture. Kaya makikita nyo dyan si screen. Ano ba to? Pwede nga, number 1 ng Itbulaga kayo Proknoy. Huwag kang magpiling. Itbulaga, bigong makakuha ng mataas na ratings kahit nakipagsanib pwersa sa CNN, RPN9. So ito po yung isa sa mga defender natin sa Facebook na si Mr. Peace. Pero sa'yo Mr. Peace tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. What? Bigo ang Itbulaga ano lang yung tahanang pinakamasaya nyo na olat sa ratings. Anong pinagmamalaki nyo yung ratings ng Kantar? Antado ninyo, wag kami Hindi nyo matatanggap na number 1 talaga ang Itbulaga sa TV5 at sa CNN every Saturday plus yung It's Showtime ng ABS-CBN Studio. Nilampaso na rin kayo. Yan ba ang bigo, Proknoy? Alam nyo to si Proknita. Ito yung minimension ako ni Bespil Ba't ako minimension ni Bespil? Bakit may may parang may nagsasalita. Lang natin. So ito ito ang ratings ng Nielsen. It's Showtime 34-43. Ang tahanang pinakamasaya ay 33, 3.3, 2.9, 3.2. Kung natalo na sila ng It's Showtime pala alam niyo sa totoong buhay, It's Showtime talaga ang kalaban ng Itbulaga. Sa totoo lang, tahanang pinakamasaya, wala yan. Maingay lang yan sa puro pa fake news, pero sa totoong buhay, wala. Ang Itbulaga, 4.3, 4.5, 4.4. Paano nasasabi na, salamat kay Ann Macban sampal mo yan sa kanila, idol. Minsan kasi, nako, Proknoy, pareho talaga kayo ni Besh Abnoy.
Kanang pinakabigo dahil kay Paulo Butchero at ala sustento. Ano to? Partida may channel nga sila pero dahil new pa ang show tapos nagbunga din ng issue. Ayun, di ko alam kung tatagal pa yung show ng tape. Butata na yan. All digital platforms advantage na yan, ha? Pero yung mga tao ayaw pa din nilang manood. Why kaya? O nga, ba't ba ayaw manood ng mga tao? Yan na lang ang paraan na alam nila. Walang matinong page vlogger sa tape. O totoo yun. O ano, ba't kaya puro mga abnoy yung mga ano dun? Kasintu-sintu yung mga vlogger dun, no? Ito, pataasin mo muna ratings nyo, Broknoy. Kung yung Showtime, talo na kayo. Buwan ng Disyembre, ilang beses kulelat. Ngayon naman, first week pa lang ng January, 4 na beses na kulelat talo na ng It's Showtime. Totoo naman It's Showtime na lang po talaga yung kalaban ng Itbulaga dito ngayon. Totoo lang. Ano yung mini-mention sa akin ni Bestfield? Ano to? Mini-mention niya ako. Okay, tingnan natin ba't niya ako mini-mention. Yung pagkanta niya. Tangin na, ba't mo ako inaano rito? Ba't mo ako dinadamay sa katarantaduan mo? Ano? Mention nyo and followers in comment. Followers in comment pala. Diba? Sige, yaman na nga. Yung pinagpapansin ngayon si Bestfield, wala ako sa mood. Ito, basahin natin to. Yung depektibong ni Procnits. Kaya makikita nyo sa screen. Okay? Depektibong desisyon ng korte. Kinwestiyon ng kampo ng Tape INC at ng GMA Network. Rest back kami, hindi pa tapos ang laban. Kami ay titindig sa tama. Yan ang madiing pahayag ng mga supporters ng Tape INC at ng GMA Network. Hayop na yan, nag-report ka sa sinabi lang ng supporters nyo. Baka mamaya nga hindi nga sinabi to ng supporters nyo, baka gawa-gawa mo lang to. Network INC kaugnay sa desisyon ng Marikina RTC sa kasong inahain ng TBJ Production na copyright infringement laban sa Tape INC GMA Network. Asan na dito? Saan yun? Depektibong desisyon kung tatanungin naman ang corporate legal counsel ng parehong Tape INC at GMA Network INC. Ayon sa corporate legal counsel at spokesperson ng Tape INC na si Attorney Maggie, nabasa namin ng buong desisyon ipinataw nitong Disyembre 22 at inilabas ngayong Enero. Ikinakabahala namin at iba pang mga abogado ang desisyong kumatig sa trademark owner, trademark infringement. Bubulol talaga ako doon. Kanselasyon ng trademark. Gayong ang kasong hinain laban sa amin ay para lamang sa copyright. Hindi ito katanggap-tanggap, lalo na ang kaso sa trademark ay nakabinbin at nakaapela pa sa Bureau of Legal Affairs ng IPO Philippines. Dahil dito inaapela at gagawin namin ang lahat ng legal para maprotektahan ng karapatan ng aming kliyente. Nakakaubo ka ha, Attorney Maggie.
Wala pa rin silang kapaguran, no? Alam mo, ito mga kadabarkads, nasama rin to sa panaginip ko. Andun sa panaginip ko, yung sinasabing halos nauubos na daw ang pera ng mga halos to sa kakakaso-kaso na yan. Oo. Okay, tuloy natin yung pagbabasa. Ayokong basahin yung English niyan. Dito tayo sa Tagalog. Kahit naman iba English pa kasi itong mga inayupak na to. So ito, sa kabila nito patuloy na kukonsultahin ang network sa external counsel nito para sa mga maaaring hakbang sa korte. Hindi na idinedalye pa ng mga abogado ng Tape INC at GMA Network INC ang mga susunod na hakbang. Ngunit tiniyak naman nila na dahil sa epektibong desisyon ng Marikina RTC ng Marikina Regional Trial Court ay mas lumakas at tumatatag ang kanilang laban. Matatandang alam na umano ng kampo ng TVJ sa pamamagitan ng pahayag ng abogado nito last December 2023 na sa panayam ng Abante Online TV na si Attorney Buko kung kailan lalabas ang desisyon ng Marikina RTC at tumugma nga ang kanyang mga pahayag na naging pabor sa kanilang desisyon ng nasabing hukuman. Nabanggit din ng TV host na si Joey De Leon na ang mangyayari bubulaga bago sumapit ang araw ng Enero 6. Nagkataon lang kaya ang mga ito o may kinalaman sila sa naging desisyon ng Marikina RTC? Yan ang umuugong tanong ng karamihan sa isang depektibong desisyon. Hindi talaga nila matanggap, no? Ngayon, ginagawa nila para lang magmukhang masama na naman ang TVJ sa mga tao, sa kanilang supporter na Guro 10. O sa mga supporter nila na sa 10 lang, pinapalabas nila dito na parang binayaran ng TVJ ang RTC. Lagi naman kami nga nung pinagtatanggol namin kasagsagan ng issue dyan sa Tape INC versus TVJ, ganyan din yung ano nyo sa amin. Ganyan din yung sinasabi nyo, kayo bayaran kami, may monthly allowance. Anak ng teting, monthly allowance, ganyan, wala akong mautangan Puro na nga utang Sasabihin nyo, monthly allowance pa mga hype na to. Saka hindi namin kailangan yun Usang loob namin to, mga inayupa kayo. Tingnan natin yung comment ng mga tao, ng mga netizen. O nga pala, ito pala si Kevin. May mga may mga pangit na sinabi to si Kevin. Basahin natin. Wala, ito. Under the table, ruling preliminary nga lang, hindi pa din nila magagamit name ng EB. Ano nang ginagawa nila? Huwag muna sila mag-celebrate, sabi ni Kevin. Sino naman tong Kevin? May binuran niya na. May pangit na sinabi to. Wait lang hanapin ko May pangit na sinabi to sa TVJ Wait lang, baka binura na Sayang pala, dapat pala na screenshot ko. Pero alam ko nandito tingnan ko sa tingnan ko dito Alam ko nandito yun May pangit na sinabi to Wait lang, asan na yun? Hindi ko mahanap Nung nakachamba na naman si Loco, nawala baka nandito sa kabila. Tingnan natin dito. Baka nandito. Ano naman tong bigo na to? Ay, sa ratings na naman pala to. Ang haba pala nito. Ito, to. Oo, ito. Yan. Makikita nyo dyan si screen. Ayan, di na bumalik yung 8% nung July 1. Nilabag pa rin ng TVJ ang provision ng preliminary rulings ng IPOPIL at Marikina
dahil ginagamit agad nila ang EB title kahit wala pang final ruling ukol sa trademark. So eto, tingnan natin to si Kevin Burbul. Kevin M, ano pala? Tingnan natin itsura ni Kevin. Panati ko pala ng ano to. Ni Dasuri Choy. Oo, panati ko pala ni Dasuri Choy eh. Tingnan natin yung mga ano nito ni ano na to, Kevin Cosme. Tingnan natin na ano to, okay? Mahilig siya sa mga lalaki ha. Ay, ang pogi. Kamukha niya si ano si Chupolangkot supporters pala to. Ano kayang alam nito, no? Ano kayang alam niya sa ano? Saan na? Puro namang concert. Ito. May kamukha siya, guys. Sino ba to? Yung kalaban, yung lumalaban lagi kay Sara Duterte. Sino ba to? Romualdo, si Manuel, anong pangalan nun? Hawig niya no? Ito, tingnan natin to. May anak may ano ba to? Asawa at anak niya ba yun? Family, Pero huwag na natin lingkatin, sayang sa airtime. Milagro, wala nang mga nagko-comment, palaaway, sana bumait na sila kasi nakakapagod palaging may trolls. Nadadagdagan kasalanan nila. Sino trolls kayo? Kinakarma kasi sila sa kakatahol nila. Sabi niyan, it depends. Lagi talaga ito nagko-comment siya, no. Sa simula ngayon, bantayan na kita, ha? Kasi baka mamaya pwede ka pa may dagdag dun sa mga kaso na no? Okay, deserve. Recording na sa ratings ang TPB at TPA-GMA Nielsen Utam. Pwede mo. Huwag niyo ko nang pag-usapan yan, guys, no? Tingnan natin dito. May mga sinabi pang pangit to pero yan na nga lang natin. Oo. Okay. Ay, ito pa pala. Pag-usapan din natin pala to. Oo, nakalimutan kong pag-usapan to. Ito yung tawag dito. Saan na yun yung mga pa-QR nila? Nandito yun eh. Saan na yung pinasa sa akin ni nawala Yung QR nawala Oo, meron yan eh. Wait lang, hanapin ko Hanapin ko lang mga ka-driver kids dito tayo. Yung sa about dun sa ginagamit pa rin nila yung ng Itbulaga. Ito, nakita ko na rin. Yan. Ito, screen recorder natin mga ka-driver kids. Kamakailan nga lang po, may mga nakapansin po, lalo na yung mga legit Dabbercad supporters natin, na bakit gamit-gamit pa rin ng Tape INC yung titulong Itbulaga. So makikita nyo, kapag sinearch nyo po ang tahanang Itbulaga QR code today, ang lalabas po ay tahanang pinakamasaya. So dapat ito, tinatanggal na rin ho nila to. Itong mga pa-promo code. So siya makita nyo sa taas, EB. Di ba? Ito yung video. Panoorin natin. Yan makikita nyo sa screen. Kanina pa. Walang boses. At masabi ninyong hindi. Bakit walang boses? Ay, dito pala. Mga kababayan, po? So ito, i-play po natin. Yan. Ayan Kita ninyo at masabi ninyong hindi natin inedit. Mga kababayan, po? So ito, i-play po natin. Mga kababayan, po? So ito, i-play po natin. Yan. Hi guys, yung yung sa QR yung QR. Kung makikita ninyo, baka sabihin ng iba ay hindi yung QR ng Tape Incorporated. Wait lang, anuhin lang natin. Lakihan mo tol. Yan. Para makita ninyo. Kung mapapansin ninyo mga kababayan, yan. Screen recording natin yan kanina, lakihan ko lang para kitang-kita ninyo. Thank you for watching.
Yan. So kung makikita nyo mga kababayan, Makikita nyo mga kababayan. ang nasa Bulaga. screen recording ko to kanina pagkagising ko, 12:03. Alam nyo naman si Jake, laging puyat, Alam nyo naman, tanghali na gumigising. tanghali na gumigising. So pagkagising ko, marami akong mga nakitang sabi ko ba't ang daming nagpasa sa aking link mga kababayan. Ngayon, nung i-click ko yung link, yung pala yun yung QR nitong Tape Incorporated. Ayun, Tapos, It Bulaga ang nakalagay, nasa ibabaw mga kababayan, It Bulaga pa rin. So sa madalit salita, ginagamit pa rin po nila yung pangalang It Bulaga. Naku po, Kasi kita patay nyo kayo ha, dyan. baka sabihin ng iba inedit lang natin yan. Ayan, nakalagay dyan, registration successful. Kaya kung makikita ninyo, ayan. Thank you for watching Tahanang Pinakamasaya. Anli Tulong at Saya. Yan yung kanilang QR. Patay So kayo ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Ganito yung makikita ninyo pagka in-scan ninyo yung kanilang QR code. Ayan. QR code. Ayan. Hi guys. O yan, hindi yung edit yan, ha? Sa QR ng Tape Incorporated. Kung mapapansin nyo, nakalagay pa rin sa taas. Guys, It Bulaga pa rin. So sa madalit salita, ginagamit pa rin po nila sa QR nila. Naku po, Yung It Bulaga na pangalan. patay kayo dyan. Kala ko ba, bawal nyo gamitin yan at tinigilan nyo na. Bakit ginagamit nyo pa rin? Nitigas ng mga ulo nyo ha. Naku po. Yan na nga ba sinasabi ko? Another multa-millionaire na naman yan. Oh, multa-millionaire. Anak ng teteng, no? Ang tigas ng mukha ng kabila, no? Tapos magre-reklamo sila na kesyo, huwag na daw silang banatang kasi naisoli na daw ang titulong It Bulaga. Ano ang ginagawa nyo? Maraming mga timang. Nagsimula na kayo sa panibagong title ng show nyo, dapat lahat yan bago. Yung mismong, kayo mismo yung mga wala talaga kayo originality. Kasi sisihin nyo yung taong bayan na kesyo binibash kayo. Anak ng teteng naman. So eto na, dito na tayo mapunta sa Pero pagkakalam ko may kaso yan. Wait lang. May sisendan pala ako. May sisendan pala ako nito. Ayan. Pakita po. Naku po, sinend ko na. So yan na natin. Okay, simulan na natin sa panaginip na yan. Ito na siya. Excited na ako Oy, sinulat ko yun kasi nga baka may makalimutan akong detalye sa panaginip ko. Mahirap na Hirap kasi minsan tandaan ng panaginip. Oo, mahirap tandaan kaya kailangan talagang ginawa ko, sinulat ko yung iba. So ganito. Minsan isang araw. Ay, Moira. Ikinanta Ito kasi nga daw, tulog ako. Kasi, yung lalamunan ko, ubo ako ng ubo. So, nagkalagnat, nagkatrangkaso. Paus pa nga ako ngayon sa gawa ng ubot sipon. So, nga, nakatulog ako. Siyempre, sobrang sama ang pakiramdam ko. At ito ang aking panaginip. Saan yung uwak? Pumasok daw kami sa Pure Gold ni Chris Ulo, Tita Messi at Jake Magnus. Siyempre, the TBJ Defender. Ito na naman si Pure Gold Ba't lagi kaya kami doon pumapasok kay Pure Gold, no? Ba't kaya lagi doon kay Pure Gold? Pang ilang panaginip na namin to, kay Pure Gold lang lagi yung ganap. Laking gulat namin ng mga kadawarkads na yung Pure Gold ay may sinihan pala. At alam nyo kung anong pangalan ng sinihan? APT. Nakapangalan ng APT Studio ng GMA. Gulat kami, sabi ko, Pure Gold nagkasinihan? Di ba grocery lang to? Ba't nagkaroon ng sinihan?
Yung sabi ni Utol Crisulo, si Utol Crisulo kasi malaki ulo niyan, kaya malawak ang kaalaman niyan eh. Sabi ni Utol Crisulo, baka sila, nag-upgrade. Hindi lang pagkain, hindi lang grocery, may sinihan pa. Parang alcohol, hindi lang pang sport, pang pamilya pa. No? So yun, si Jake, si Tita Messi, sabi na, nood tayo, may maganda ngayon na movie, the Napoleon. Alam niyo, panood niyo yung Napoleon, ganda nun ha. Ganda ng movie na yun, panoorin niyo yung Napoleon. Tsaka yung kay sino to, yaman na nga. Oo, yung Bonka ba yan? Bonka, nakalimutan ko. Basta yun yung namin, yung nakita namin doon sa Paskil eh. So, pasok kami, nood kami. Eh, habang papasok pa lang kami, napaisip ako, anong meaning ng APT? Nandito yun, sinulat ko yun dito. Wait. Sabi ko, ano kayang meaning nung APT? So, napaisip ako, sabi ko, Utol, anong meaning ng APT na yan? Oh, so asa na dito yan? Nawala. Sabi ko, anong meaning ng APT? Kasi parang naguguluhan ako na hindi ko malaman kung anong meaning ng APT na yan. Kasi siniyan to, syempre, ano yan? Additional promo APT. Trademark? Additional promo trade. Saan na yun? Nawala. Nandito yun eh. Ano mang meaning ng APT? Meron dito yun eh. Sinulat ko yun kasi sabi ko. Sulat ko kasi baka makalimutan ko yung meaning ng APT. Nawala. Nawala yun. Hindi ako prepare ba? Nandito yun eh. Nawala eh. Oo, hanapin ko lang konti Siyempre, kailangan nating ako kasi kapag ako naging tropa nyo, matanong ako. Tawag nyo akong tropahin kapag tawag dito. Pag may mga gusto kayong huwag nyo akong tropahin, palatanong ako. Naku, hindi ko na makikita yung meaning ng APT. Naku po, sayang grabbers, sayang. Ito natin, ito mahanap ko na yun. Ang meaning ng APT. No, ito. Dito yun meaning ng APT. Saan na yan? Lumabas ka. Pag di ka lumabas, ay paktay ka. Ang ganda na nung panaginip ko eh. Kita nyo, hindi ko na siya maalala. Kaya sinulat ko para maalala ko yung meaning ng APT. Oh, eto. Ay, hindi. Hindi ko na makita. Buisit na yan. Anak ng Hindi ko na makita yung meaning ng APT Oo. Asa na? Pasensya na guys, kasi syempre panaginip lang ito. Kaya kailangan natin isulat. Ngayon hindi ko naman makita. Oo, buwisit. Hindi ko naman makita yung yung APT na yan. Nandito lang yung kanina, ba't nawala? Oo. Ano yun? Antonio APT. Antonio Tubuera. Antonio, ano ba yan? Tubuera APT. AP. Ay, hindi pala. Nakalimutan ko talaga. Ang hirap pag panaginip lang nakakalimutan yung mga sinisay. So yun, basta may doon, APT. Antonio Pascual ba? Antonio Pascual Tubuera ata. Pero nakalimutan ko sorry. Tapos yun, pagpasok namin, sabi ko, ayun pala meaning ng APT. Tapos biglang sumalubong sa amin, ang dami. Pag salubong namin, sabi na, di ba tawag dito, kayo yung mga TBJ Defender, tignan nyo, kahit sa panaginip, kilala kami.
Oo, kilalang kilala kami. Sabi namin, opo, bakit po? Ah, ganun pala. Andito pa kayo sa loob, ha? Dito pa talaga kayo naglakas loob manood. Sabi ko, bakit naman? Sinihan naman to. Si Jake Magdos, Tita Messi, bumili ng popcorn eh. Maganda pa yung tindera dun. Kaya si Chris Ulo nga, inahatak ko lang. Gustong pumunta rin dun sa bilihan ng popcorn eh. Inahatak ko lang. Sabi ko, wag ka na. May asawa ka na. Puro mapapanghayaan mo sa kanila yun. Ginaganon ko si Chris Ulo kasi Tapos ito, kausap ko na yung sumalubong sa amin na lalaki. Malaki. Puro tato. Baka si Ron nga yun eh. So sabi niya, mga TBG defender kayo, ba't kayo nandito? Sige, manonood kami Napoleon. Anong pakialam mo? Sige ha. Sabi niya dun sa mga sabi niya dun sa mga kasamahan niya. Pinsan. Nagulat ako. Sabi ko, ba't pinsan tawag nito? Ba't kaya pinsan tawag nito nasa isang trabaho sila, diba bawal yun? So yun, sabi ko, curious ako. Sabi ko, bakit pinsan tawag mo? Ano yan, tawagan nyo ba dito yan nyo rito, sa trabaho? Yun yan na ba mga yung tawagan ngayon sa mga sinihan, pinsan? Yun pala. AI ko no? Yun pala, nagulat ako. Lahat pala ng staff doon sa sinihan na yun, puro magkakamag-anak. At alam nyo kung ano apelido? Mga halusos. So kinabahan kami konti. Siyempre, sino hindi kakabahan ay mga halusos yan. Mga pangyarihan, mayayaman at may impluwensyang mga tao. Nangangatempwet ko. May impluwensyang mga tao yan. So sabi ko, Utol Chris Ulo, mukhang alanganin tayo dito. Tapos sabi ko, sa iba na lang nating marami namang sinihan dyan, wala sa loob ng Pure Gold. Merong sa labas ng Pure Gold na sinihan, doon tayo manood. Nilabas kami. May isang lalaki na lumapit sa amin, na dati daw siyang staff ng sinihan na yon na ang pangalan ay APT. So doon, sabi niya sa amin, boss, di ba TBG defender kayo? Kaya baka pwede nyo ako ilakad doon sa TV5. Sabi ko, bakit naman? Saan ka ba dati nagtatrabaho? Sabi yan, dito ako dati nagtatrabaho sa APT. Kaso umalis na ako, boss. Ultimong yung mga pinangako sa amin, hindi naman natupad eh. Yung ultimong magdagdag sa amin ng mga sahod, tsaka yung mga pangako na walang nangyari, boss. So, siyempre, ako naman, mabait. Sabi ko, sige, sabihin ko kung anong makakaya ko. Pag nakapunta ulit ako dun sa Itbulaga, wala naman akong source dun eh. Wala naman akong masyadong kakilala dun. Basta nanonood lang kami dun. Okay, sabihin ko, pag sa pasok ka dun, gusto mo ba? Oo, sabi ko, sama mo. Ilan ba kayo? Sabi niya, mga nasa 50 kami. Sabi ko, grabe naman, 50 katao. Kung ikaw nga lang, parang hindi pa kita may pasok dun eh. 50 pa kaya? So yun na, nagkaano na. Tapos ito pa, may dadagdag pa ako. Kala nyo tapos na. Sinulat ko talaga to eh. Na ito pa pala, yung dati pala daw na yung pinaka, paano ba? Dating boss ng APT ay napakabait talaga pala. Sabi ko, ano ba apelido? Sabi niya, Tubuera. Sabi ko, ba't ganun? Parang tugma sa totoong buhay. Napakagaling nung boss na yun, yung Tubuera na yun. Hindi ko alam kung Tony ba o baka ibang pangalan nun, no? So sabi niya sa akin, napakabait ng boss. Lahat ng luho ng boss namin na isa, ibinigay nun. Ultimong pangbayad sa mga pagtatakbo nila sa politika, nanggaling yun sa pondo ng Itbulaga. Nagulat ako. Sabi ko, andito tayo sa sinihan, ba't napunta tayo sa noon time show at Itbulaga pa? Pagtingin kong ganun,
ang nakalagay, Itbulaga ng TV5, nasa TV5 agad ako. Ganon na, diba? Ganon yung mga panaginip, biglang nagbabago-bago. Walang pamagat, walang gitna, walang dulo. Bigla na lang nagbabago ng biglaan yan. Oo, sabi niya. Sabi ko, ganon yung ginawa sa inyo dati? Eh, oo. Sabi niya, yung ano na yan. Tapos ang pinakamaano pa pala nito, nakalimutan ko. Kung saan kami nakatayo nun, nila Chris Ulo. Si Chris Ulo nakatitig pa rin dun sa babae, sa tindera ng popcorn. Tindera pala ng popcorn tuloy. Tindera ng fishball. Oo, dun sa may, siya, Japan fishball. Nakatingin na si Chris Ulo. So, hinayaan ko na siya. Medyo malapit lang naman siya sa akin. Kaya hinayaan ko. Sige, diyan ka lang muna. Entertaining ko to. Pagtingin ko sa taas, yung logo ng Itbulaga ay yung mga 1970 pa. Oo. Yung logo. Hindi, tapos wala pa sa TV5 pala, sorry. Naalala ko, hindi pa pala kami na wala sa TV5. Parang nasa GMA din ata or RPN9, ganun. Sa may logo siya, basta parang nandun na kami sa studio. Sa labas, so, kwentuhan kami. Sabi niya sa ko, grabe naman bait nung dating boss dyan. Tapos di mo ba alam boss, sabi niya, lahat na ng empleyado sa loob ngayon ay puro na mga pamangkin at mga magkakamag-anak. Tapos yung mga dating staff, pinagre-resign na, pinagre-retired. Ay sabi ko, Paktay, totoo ba yan? Sabi ko, i-chat mo nga ako sa totoong buhay. Huwag dito sa panaginip. Sabi ko, para may content kita. Oo. Tapos bigla na naman siya nawala. Hindi naman natapos yung yung kwentuhan. Tapos ito pang pinakamalala dun. No? Ang biglang, sabi ko, tingin-tingin ako sa taas. Sabi ko, ito yung dating Itbulaga. So, hindi ko to naabutan. Sa panaginip lang, lulubos-lubusin ko na. Di pumasok ako. Tapos sabi ko, kung sa Pure Gold, diba sa sinihan, may nakakilala sa akin. Ako, try ko naman dito sa mismong studio. Kasi panaginip lang naman eh. Maranasan ko man lang yung dating Itbulaga noon, diba? Kasi hindi ko na naabutan yun eh. 30 pa lang ako ngayon eh. Siguro hindi pa nga ata magjowa papat mama ko noon eh. So pumasok ako. Pero in fairness, wala naman nakakilala sa akin. Dire-diretso. Oo. Tapos nakita ko si RJ. Alam basa, i-comment nyo na lang yung meaning diyan ha. Si RJ, may hinahabol siyang 3 batang maliliit. Oo, 3 bata. 3 batang maliliit hinahabol niya. Yun pala, yung mga bata na yun ay yung mga anak niya, si B. Halusos, si S. Alusos, tsaka si J. Alusos. Hindi ako J, Jan, ganun. Tapos yung RJ na si Romy Halusos pala. Ako 19 pa to Ang tagal na nitong mga panahon na to Sabi ko, hype tong panaginip ko. Sabi ko, baka mami mayari ako, lumabas na lang ako. Oo, pero yun nga, ayon dun sa sa panaginip ko na yun, halos lahat ng staff doon ay magkakamag-anak na ngayon. Tapos yung mga old staff daw ay pinaparetiro na. Dahil tapos yung mga yung wait lang, para maganda yung usapan. Yung asan na ba yun? Yung mga pina-8 lahat. Oo. Okay, ito. Mismo, saan na yan? Okay. Pinagre-retired na yung mga yun, ito pala. Oo, pinagre-retired na nila yung mga old staff. Kasi lahat ng mga papalit pala sa mga old staff doon sa studio na yun ay mga kamag-anak ng Halusos. Sabi ko, grabe. Oo, ibig sabihin, halos lahat na, mapa-cameraman, writer, lahat. Tapos, pati pala yung mga anak, yun dapat pala
ay yung mga host doon, pag ano pala ako doon, hindi muna ako bumalik. Sumilip muna ako, chismoso nga eh. Pag silip ko, ni isa sa Dabarkad sa Tito Vic and Joey, wala. Ang nakita ko, puro mga Lusus brother sisters. Sila yung mga nag-host. Dahil lumabas na lang ako, sabi ko, yung panoorin to, nasa ibang dimension na talaga nga ako. Kasi iba na yung mga host, puro mga anak ng Lusus eh. So umalis na lang ako, dire-diretso ako dun sa labas hanggang sa si Chris Ulo ko, usap pa rin yung babae sa Fishbulan. Usap pa rin yung babae sa Fishbulan ni Chris Ulo. Tayo, tara na, alis na tayo. Mamaya, ano tayo dito, straight yung paa natin. Mahirap na. Ayun, doon na natapos yung kwento. Yung kwento tuloy yung panaginip. Hanggang sa pagkagising ko, nilalagnat pa rin pala ako. So, ayun lang naman yung sa panaginip namin. Kung sakali man na magkatotoo yun at nangyayari yun sa totoong buhay, hindi natin alam. Malay nyo. Pero isa lang may sisiguro ko dun sa panaginip na yun, na lagi ko rin napapanaginipan, na itong si Tubuera. Di ko alam kung sinong Tubuera. Baka tatay pa ni Tony Tubuera yun. Ay sobrang bait. No, sobrang bait. Ni minsan hindi umalma, ni minsan hindi hindi kahit na inaabuso na ay hindi pa rin talaga wala kang maririnig sa kanya dahil napakabait. Pero ayun sa panaginip natin, tsaka siguro naman ganon din naman sa totoong buhay si Mr. Tony Tubuera or yung tatay niya. So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin ng mga panaginip na to. Grabe, alam nyo kung talagang matatandaan ko lahat ng nasa panaginip ko. Ang daming malalaman natin. Super. Kung natandaan ko lang lahat, wala may lagnat kasi ako kaya hindi ko masyadong natandaan. So yan mga Dabarkads, hanggang dito na lang yung video natin. Anong masasabi nyo at magiging komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palaging. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan